Air One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Pitrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radyo at internet. Larga, Batangas. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Pitrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Pitrix Luistro. Kahit na ako'y mahirap lang. Hi. Good morning world! Good morning internet! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Largang umaga ho, lalawigan ng Batangas, Second District. It's a Friday! Thanks God it's Friday. Friday na naman. Sabi nga ng iba ay Friday na naman daw. Sila ho ay wala pang biyanan. Yung iba naman meron na rin. Ay, kamusta po kayo? Magandang umaga sa lahat ho ng mga kababayan ho natin dito sa Second District of Batangas. Ito po ang programang Larga Batangas Second District. Napapakinggan every Monday, Wednesday, and Friday from 9 o'clock to 10:30 in the morning. At tayo po ay sumasayang papawid sa himpilan ng Air One 91.9 FM. Gayon din po sa iba't ibang mga platforms sa social media. Sa YouTube, tayo po ay nandyan sa TikTok, sa Instagram, at sa Twitter. At of course, dito po sa atin ng palagiang social media account na mahal kong mayara, Congresswoman Attorney Jervil Jinky Pitrix Luistro Facebook page na meron na pong 109,000 followers. Magandang umaga ho sa lahat ng mga bayan sa Second District of Batangas. Simulan ho natin sa bayan ng Lubo, Batangas. Good morning mga taga Lubo, Batangas. Ganun din yung mga taga San Pascual, Batangas. Good morning, how are you there? Mga taga Bawan, Batangas, how are you there? Sa mga taga Bawan, Batangas. Ang dami yung nakikinig dyan sa Bawan, Batangas. Malakas na malakas ho tayong napapakinggan ng Air One 91.9 FM. Ganun din sa bayan ho ng Mabini, Batangas. Kamusta po kayo dyan? Mga taga San Luis, Batangas. Kamusta po ang mga taga San Luis, Batangas? Ganun din ang mga taga Tingloy, Batangas. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman at kahit mahirap ang buhay, sapagkat sabi ko ngayon ay August daw ay August. Sabi nga ng mga tatanda, pag buwan daw ho ng Agosto ay taghirap, Pero maging positibo po tayo, dahil yan naman ay nasa atin ng mindset ho natin, kung paano ho natin, sabi nga, if we are positive in life, and we will become positive also sa lahat ng mga bagay ho na atin nung ginagawa. Kaya kung negatibo ka, negatibo rin ang maging takbo na yung buhay. Pero kung positibo ka at you are, sabi nga ay positive in life, yun, marami yung mga blessing tayong matatanggap. Kaya sabi ko nga ay itong buwan ho ng Agosto, be positive sa buwan ho ng Agosto. At yan, maging positibo
sa lahat ng mga bagay. Okay? Kamustahin ho natin ang mga senior citizen ho natin na nakikinig ko sa radyo. Ganun din yung mga nasa malalayong lugar na naaabot ho ng atin ng pagsasahing papawid. Whether you are in the internet or on the radio, ay tayo po ay napapakinggan ng programang Larga Batangas 2nd District. Siyempre, batiin ho natin yung mga nasa palengke ho natin, no? Kamusta ba ang presyo ng bigas? Kamusta ba ang presyo ng isda at mga karne? O, di ba? Ay siguro yung iba maagang-maaga hong namamalengke, no? Yung iba maagang namamalengke para pagdating ho ng mga alas 10 ng umaga ay di larga na ho sa pagluluto. Di ba? Yan naman po ano. Alright, binabati ho natin muna ng magandang umaga ang mga nakatutok ho sa atin ng Facebook page sa pamagitan ho ng mahal kong Mayora Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro page, si Ate Ronaline Balderrama, magandang umaga, largang umaga. Si Arnold Evangelista is also watching and sabi niya dito, all the best and God Almighty, Lord Jesus Christ bless you always with good health. Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Amen and amen. Oy, amen na sa'yo. No? Largang umaga po mga kalarga, sabi ni Marwell. At ganun din, bumabati si Herbert De Castro Cabello. Yan, mga palagi natin mga tagapakinig. Ano? Pero marami rin naman nakikinig ko sa radio. At yung iba ho ay nasa internet. Iba't ibang mga platforms naman tayo na spread out to the a lot of platforms, so to different platforms sa social media. Ito po ay para ma-atbut po natin lahat para do sa mga mahihilig mag-TikTok, mag-Instagram, di ba? Yung mag-YouTube, YouTube talagang yung iba ho ay nanonood at napaka-effective nitong YouTube. Ang dami yung mga subscribers ng YouTube and of course Facebook kaya ngayon ngayon ay sabi nga ay you are everywhere kaya yung Beatrix is everywhere. The unstoppable Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Alright, ang atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro is now attending the Servicio Fair gano'n naman sa Tacloban City. Sa Tacloban City, ang hometown ng atinong Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Ito po ay palagi ang ginagawa ng mga ng atinong Kongreso at ng atinong Speaker of the House sa iba't ibang mga lugar. At ngayon po naman sa hometown, dami mga tao doon ngayon sa gawi ng Tacloban City. Okay, at yan ay para pa sa Servicio Fair ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, kasama ang Mayor Noel at of course ang pangunguna ng Speaker of the House and the rest of the congressmen and the congresswomen of the House of Representatives. Alright? And binabati yun natin yung mga nagsisipag tapos. Ang dami yung pala itong mga Beatrix Scholar po natin to na mga nagsisipag tapos and with honors. Di ba talagang sila po ay manang-mana sa atin ng Congresswoman Attorney Jerbil. Ito yung sinasabi ho natin na education is for all. Lahat to ay kung mabibigyan ho talaga ng pagkakataon ang lahat ng mga kabataan ho natin. Kasi yung iba naman talaga matatalino. Yun nga lang dumadating sa punto naman na wala naman talagang wala hong pang-aral. Wala hong pantusto sa pag-aaral. Kaya nga po ang atin ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro is trying her best to really help itong mga Beatrix Scholar ho natin and to pass bills na makakatulong po, di ba, meron siyang panukalang batas na mabigyan ng allowances even on the lowest level ng atin ng mga mag-aaral kindergarten, elementary, high school, and of course
yung college and yan mahalaga ho yun na sabi nga po ay nabibigyan ho natin ng pansin talaga itong mga po natin, mga kabataan po natin para dito sa atin sa kanilang pag-aaral sa kanilang pag-aaral ay matustusan po kung hindi man buong buo at least yung mga allowances po at mahalaga po yun na nakatutulungan po kasi nga sabi nga po ni Gat Jose Rizal ang kabataan ang pag-asa ho ng atinong bayan. Totoo naman po talaga, especially today na ang atinong mga kabataan ay ang gagaling mga millennials po ang tawag mga millennials po natin talagang sila po ay atinong maaasahan when it comes to ito pong edukasyon na atinong ika nga ay sinusulong para sa lahat ng mga kabataan po natin. Mapahalaga po yan kasi nga time will come that this generation will be the hope of our nation. Alright, kapiling na rin natin ating kalargang si Koy Porto Laura para sa atin tuloy-tuloy na talakayan. Largang umaga sa iyo, kalargang Koy. Magandang umaga, kalargang Ron. Yun. Okay na ba? Ayos ba? Ayos ba headset ko? Naririnig kita sa headset ko. Magandang umaga, kalargang Ron. At syempre, magandang umaga rin sa ating mga kalarga dito sa ikalawang distrito ng Batangas. At kinabibilangan yan ng bayan ng Bawan, Lugo, San Pascual, Tingloy, San Luis, Mabini. At kalargang Ron. Good morning sa inyo. Good morning. Ang pahatid na pagbati ng ating Congresswoman, Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro dito sa lahat ng bayan sa 2nd District of Batangas. Gayon na din ang ating former Mabini Mayor, ang hinihintay, kinakapanabikan at nasasabik na ang mga taga-bayan ng Mabini sa muling pagbabalik ng kanilang magiging susunod na bagong mayor o magbabalik na mayor na si former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Good morning po 2nd District of Batangas. Good morning sa ating mga staff at good morning sa lahat ng ating mga supporters, viewers and listeners sa radio at sa social media, kalargang Ron. Ayun, sabi ko dito kalargang ko, itong mga kabataan natin, ang gagaling itong mga Beatrix Scholar natin, mga cum laude. Itong sabi ko nga, yung kabataan natin, this generation, itong mga millennials natin, this will be the hope of our nation. Kaya suportahan talaga natin, kasi nga, magbabago ng mga henerasyon ng mga kabataan natin. Ito yung mga millennials to kalargang ko. Oo. Totoo naman, kalargang Ron, at ang ating mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Sinabi nga yan ni Gat Jose Rizal, ni katukayong Joey Jose Rizal. At syempre, ganun din at wag nating kalilimutan yung mga kasalukuyan, kalargang Ron. Hindi lamang ang mga kabataan ang pag-asang bayan, but sa kanila nakasalalay ang susunod na mararating ng ating kinabukasan sa mga kabataan. Yung mga kasalukuyan, dahil tayo ang nagtatanim kung ano ang aanihin ng ating mga kabataan sa kanilang henerasyon, kalargang Ron. Iyon, napakaganda niyan. At binabati natin si Princess Ann B. Matibag, cum laude ito. Ito ay taga Mabini, Batangas. Graduate siya ng, sa Batangas State University, Bachelor in Business Administration, major in Financial Management. Si Princess Ann B. Matibag, taga Sitio Panay, San Teodoro, Mabini, Batangas. Uy, mga taga San Teodoro, magagaling pala mga taga San Teodoro, Mabini, Batangas. Sila ay cum laude ang inyong kababayan dyan sa Batangas State University, kalargang ko. Ayun, at congratulations sa iyo. Ano pangalan niya? Princess Ann B. Matibag. Ayun. Single ayun, S. At congratulations. At syempre, binabati natin. Nandito na sa ating live si Tris Quilion Cusi. Yan, ating kalarga. Good morning sa iyo.
Triskelion Cusi at syempre si Kuya Boy Gutierrez, no? Ang kamag-anakan ni Presidential Task Force on Media Security, Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez ang nagtatanggol sa mga kapakanan at kaligtasan ng ating mga kabarong mamamahayag. Ganon din si Ronalyn Valderrama, largang umaga. Kuya Koy at Kuya Ron at Larga Batangas, 2nd District ang kanilang pagbati, Kalargang Ron. Ayun. And of course, saan man daw kayo ng 2nd District of Batangas, especially yung mga senior citizen natin na nakikinig sa radyo. Maraming nakasubaybay sa radyo eh. Kaya hindi natin iiwanan yan yung mga nasa palengke, yung mga driver natin, mga driver ng atin ng jeep, at mga tricycle, yung mga TODA group natin dyan. Yan yung mga usually yung mga nakatuto ko sa ating himpapawid sa magitan ng Air 1 91.9 FM. Ang ating ng Congressman Atty. Cherbel Caragan ko ay umaattend ngayon ng Servicio Fair dyan sa Tacloban City, hometown naman ng ating ng Speaker of the House, Kalargan ko. Ayun, oo, at syempre isang matagumpay na selebrasyon at event na naman yan, yung Bagong Pilipinas na programa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at syempre ni House Speaker Martin Romualdez, ang isa sa pinakamahusay sa kasaysayan bilang House Speaker ng mababang kapulungan, yang si Speaker Martin Romualdez. Marami siyang innovation, marami siyang ginawang pagbabago at syempre pagpapaunlad, yung inilalapit mismo, hindi lamang yung bawat congressman at congresswoman sa kanilang bayan, bawat bayan, kundi yung kabuuan ng kongreso inilalapit sa taong bayan, Kalargang Ron. Oy, bago ka makalimutan, birthday pa nga pala ni Kalargang ko, si Raymark Belen, Raymark Belen Reyes pala. Ang Tingloy Municipal President ng BYM natin, Kalargang Koy. Oy, happy birthday. Birthday Batiin natin, patugtugan natin ng isang birthday song, yang si Raymark Belen, at syempre pati muna tayo. Good morning, Ate Max Sabanilla. Good morning. At birthday rin pala ni Joel, kahapon birthday daw. Ayun, happy birthday. January po pala. Ang kulit Binabati ko rin Kaya yung mga nagbe-birthday ba, meron ba tayo dyan? Yun. Diba? Happy birthday! Ano bang meron dyan? Matitikman pa natin yan. Binabati ko rin yung wife ko na nagse-celebrate ng birthday today. Yung wife ko si Red. Nagse-celebrate ng birthday today. Ang dami nagse-celebrate ng birthday today. August na ngayon, Kalargan ko yan. Sabi nila ay ang August daw ay taghirap. Pero tayo, ay, hindi. positibo naman tayo. Ikaw ba? Ano ba birthday mo? August? August 13. Between the lucky and between. Pero para sa akin, yung August 13 na birthday ko, parehong swerte yun. Diba 8 tsaka 13. Number 8 is infinity. Favorite number ko yung 8. Diba? At yung number 13, para sa akin, lucky rin yan. Lucky 13. At maraming mga matatagumpay na mga sports athlete, ang numero 13 sa kanilang jersey. At alam mo yung sinasabing malas, yung mga sinasabing omen o bad omen, nasa tao yan eh. Kasi ako naniniwala ako sa karma eh. Kung ano ginawa mo, yun ang babalik sa'yo eh. What comes around goes around. Yun ang totoo. Oo nga. Kung ano ang itinanim mo, kung ano ang ginawa mo, aanihin mo. Pero yung sasabihin mo, malas yung numero, malas yung ganyan. Wala. Ikaw mismo ang maggagawa ng yung swerte, ng blessings, o ng iyong ikapapahamak. Kaya nga ang ating pag-welcome sa August ay be blessed everyone. Kasi nga yung mga lumang mga kasabihan, especially nung matatanda nung unang panahon, sabi nila ay pag daw August ay taghirap sa probinsya, ganun talaga. Agosto daw taghirap daw yan. Pero siguro nung unang panahon, ganun yung mga sistema. Pero ngayon, naiba naman po yung mga pamamaraan na rin ng mga tao. Kaya wala na hong Agosto pa, di ba? Pero kalimitan yun, yun. Kalimitan sinasabi na Agosto, parang gano'n. Pero yun nga, sabi mo,
kung tayo naman ho ay positibo sa atin ng buhay, wala na ho yan. Hindi na ho uso yung mga ganyang mga kasabihan, Kalargang Koy. Totoo yun. At good morning muna. Ito sa aking Master Mariner na si Sir William Joseph Cyril Calibho. Nakatutok na rin siya, Kalargang Ron. At siyempre, pagbati muna, no? Sa iba pa nating mga kalarga, binabati natin ang mga district managers. Siyempre, batiin na natin tsaka ang district managers natin, si Kuya William Abrahan. Siyempre, ang mga HQ managers, nandiyan sila Josie Maderaso Senko, sila Kuya Dennis Culyado, at siyempre, nandiyan din sila Kuya Reynald Del Mundo, Kuya Albert Del Mundo ng Bayan ng Mabini rin, ano? At binabati rin natin si Jeril na taga Tingloy, ano, ang HQ manager ng Tingloy. At ganon din sa bayan ng San Luis, sila Ate Bong Aseremo, si Konsehal Ed Pagkaliwagan, the big man of San Luis. Good morning. At si Barangay Chairwoman Angelita Corrales, ano, magandang umaga sa inyo. At si batiin na rin natin si Kuya Troy Japar, ano, at good morning sa iyo, Kuya Troy Japar, na nakatutok ngayon sa ating programa sa radyo dito sa 91.9 R1 FM, Kalargang Ron. Iyon, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa, no? At sa mga nasa Facebook page, sa YouTube, sa TikTok, Instagram at Twitter, yan. Diyan po tayo spread out na po ang ating mga information sa lahat ng mga platforms sa social media. Yan, tuloy-tuloy naman po yan. Of course, dito sa Facebook page na 109,000 followers. Kaya tayo po we are being heard sa mahigit 100,000 mga taga-subaybay ho sa Facebook page ho natin. Kalargang Koy. Siyempre naman, Kalargang Ron, at and counting yan, ano, at patuloy na bumubulusok pataas ang mga followers natin na nadadaragdagan, ano. At siyempre, lalo na dito sa 2nd District of Batangas, dahil talagang nakukumbinsi na ang ating mga kababayan doon sa ginagawang serbisyo publiko ng ating Congresswoman, Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, at ng ating former Mabini Mayor, Noel Beatrix Luistro. Kasi hindi palipad hangin, hindi pangakong laway ang kanilang ginagawang serbisyo. May mga ganun pala, no? Oo, nararamdaman ng tao, nararamdaman ng bawat residente ng 2nd District of Batangas ang ginagawang serbisyo publiko ng ating Congress Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Binibigyan ng oras ang ating mga kababayan, pinupuntahan. Dangan nga lang, isa lang ang katawan ng ating Congresswoman, hindi naman puro butihan. At talagang napapagod din. Medyo napapagod din ang katawan. Siyempre, tao lang tayo. Sa dati, pero hanggat maaari ang ginagawa ng ating Congresswoman, puntahan lahat ng ating mga kababayan sa buong 2nd District of Batangas. Meron bang ganyan sa iba? Meron bang ganyan dati? 'Di ba? Wala naman. Ngayon lang meron tayong Congresswoman na napakasipag na umikot at puntahan at alamin ang kalagayan ng kanyang bawat kabarangay, kababayan at ka-distrito, no, dito sa 2nd District of Batangas, Kalargang Ron. Huwag rin natin kalilibutan, suportahan po ang page ni Honorable Mayor Noel Beatrix Luistro, no? Honorable Noel Beatrix Luistro page na meron ng sumasabay ito 19,000 na ngayon, Kalargang Koy. Kung 109 yung Facebook page ng Congressman Attorney Jerbil, parang kailan lang ganyan ho tayo nagsisimula, pero aabutin yan ng Mayor Noel yung ganyong kadami yung followers ng Facebook ko niya sa social media. Ito kasi social media talaga ngayon, pag wala kang immediate medium of information, Kalargang Ron. Ito yung pinakamabilis na gamit upang malaman ng ating mga kababayan yung impormasyon na kinakailangan nilang malaman doon sa kanilang mga public servant, mga balita o mga pangyayari man sa iba't ibang dako
ng ating bansa at mundo, Kalargang Ron. Okay, dahil dyan, simulan na ho natin ang ating balitaan at talakayan. O ito, gusto mo to Kalargang ko. Aumento ng government workers matatanggap na. Ayun, government workers. Government. Paano yung mga sa privado? Paano siguro yung mga nasa susunod na private, rin yan, no? employees, mga puring manggagawang Juan de la Cruz. Sana yan. madagdagan. Susunod na rin siguro yan. No? At maaari daw hong matanggap ng mga kawani, makinig po sa mga kawani ng gobyerno. Maaari na matanggap ng mga kawani ng gobyerno ang aumento sa sahod ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, hinihintay na lamang nila na mailabas ng palasyo ang executive order para rito. Lumalabas na sa 36 billion ang nakalaang alokasyon para sa salary adjustment sa ilalim ng personal services expenditures ng fiscal year 2024. Nilino naman ng kalihim na retroactive ang salary adjustment ng mga kawani ng gobyerno mula Enero ng taong ito. Subalit hindi niya matukoy kung magkano ang itataas sa sahod. Para naman sa susunod na taon, naglaan anyang DBM ng 70 billion para sa susunod na tranche ng salary adjustment sa mga kawani ng gobyerno. Kasama na rito ang taas sweldo para naman sa mga guro. Uy, ang ganda naman yan. Balita ho para sa mga ito talaga Kalargang ko no? Itong dapat talaga natin tulungan yung sektor ng mga guro natin kasi mahirap talaga ang sitwasyon nila. Kaya ito, magandang balita po ito sa mga teachers natin. No? May taas sweldo para sa mga guro rin kasama sa mga empleyado ng pamahalaan natin. Okay, at samantala Kalargang Ron, balitang Calabarzon naman, ito shooting everywhere pa rin Kalargang Ron, at tila talagang paano ba i-counter ng ating mga kapulisan itong mga riding in tandems gumagala pa rin sa iba't ibang area ng Calabarzon. Dalawa ang patay, isa ang malubha sa riding in tandem shooting incident sa lalawigan ng Laguna at Cavite nung nakaraang linggo. Dito naman sa lalawigan ng Batangas mayroon din nga nangyaring shooting incident na kinasasangkutan ng riding in tandems Kalargang Ron, na nangyari nga yan sa bayan ng Lubo at bayan ng San Pascual. Pero ngayon naman dito naman sa area ng Laguna at Cavite ang nangyari. Ito na ang detalye Kalargang Ron. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng dalawang salarin na riding in tandem sakay ng isang Honda Click na walang plaka ang biktimang si Kenneth Villadores. Habang nakatayo sa basketball court ng Phase 3, Barangay Look ng Calamba City, Laguna. Pasado alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules na mabilis namang tumakas yung mga salarin patungo sa di patukoy na direksyon. Samantala, hindi na umabot ng buhay sa UniHealth Hospital ang biktimang si Felix Ampuan. Makaraang paulanan ng bala ang kanilang sinasakyang Isuzu MUX na kulay pearl white kasama ang kanyang asawa at anak pasado alas 8 ng gabi sa tapat ng STI Santa Rosa Commercial Sports Complex, Barangay Balibago sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna. Mabilis na tumakas ang salarin gamit ang isang motorsiklo at mga nakasuot ng kulay itim na helmet. Critical naman ngayon sa pagamutan ng Carmona Hospital Medical Center ang delivery truck driver na biktimang si Esmeraldo Pasis. Makaraang harangin at barilin din ng riding in tandem criminals ang kanyang minamanehong delivery truck kasama ang pahinanteng si Giovanni de la Cruz sa Governor's Drive, Barangay Paliparan 1, boundary ng Cavite at ng Dasmariñas City, Cavite at General Mariano Alvarez. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang follow-up at dragnet operation ng mga otoridad sa mga nangyaring shooting incidents na kinasasangkutan ng mga riding and tandem criminals. Good morning muna kay Ate Jeanette Gonzales Katapang ng Taal, Batangas. Kalargang Ron. Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Samantala, ito pong PUV Modernization Program tuloy daw ayon sa DOTR. Tuloy daw ho ang PUV Modernization Program. Ito ang paninindigan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising Regulatory Board sa kabila ho ng resolusyong itinutulak sa Senado para suspindin pansamantala ang PUV-MPA. Kapapasangan lang nung dapat siyempre tuloy yan Kalargang Ron. Mabibitin yung mga komisyon. Ano ka ba? Nakakompromiso yan Kalargang Ron. Ay ganon. Ayon sa DOTR, ituloy yan kahit na nahihirapan yung mga chopper at operator.
kung magkano halaga ng bawat unit ng PUB modernization jeepney. Ayon sa DOTR Undersecretary Andy Ortega, tuloy ang implementasyon ng modernization program at wag na anya itong pigilan pa. Sinabi ni Ortega na nire-respeto nyo ang hakbang ng Senado para hindi pwedeng pero hindi nila pwedeng ihinto ang programa. At mainam anya ay pagtulungan na lamang ang issue na ipinupunto ng mga stakeholders. Pag ganito mga nakapasa na mga batas kasi nga ang aim ho natin dito ay mapaganda etong sistema ho ng atin transportasyon dito sa ating bansa although may mga may mga kumukontra po dito, pero yun naman po ay pinagbotohan rin siguro dahil majority rin naman parang lumalabas 80% yung pumapayag na doon sa modernization program, kaya ito ay walang siguro dahilan para ito ihinto sapagkat ito po ay pinagkaisa ng sabi kay tanggapin nitong mga sektor ng transportasyon. Although hindi naman talaga natin maiiwasan na meron ng mga kukontra kahit saan namang batas Alam mo, Kalargang Ron, ito ang nakita dyan ng Senado kaya yan na pinasususpindi muna Kalargang Ron. Kasi talagang magulo yung naging implementasyon ng PUB modernizations na yan Kalargang Ron. Kung talagang ang inisip ng mga unang nag-implementa at nagpasa niyan talagang kabutihan ng transportasyon at syempre mabago ang sistema ng ating public transportation. Ang unang gagawin mo kasi diyan yung mga local manufacturer, uobligahin mo na gumawa ng mga modern jeepneys para yun ang mag-produce. Yung mga katulad ng Taraw, ng Francisco Motors, etc., na mga local manufacturers at hindi kukunin yan doon sa mga foreign na mga suppliers katulad ng Japan, China, Korea, Amerika. Kasi alam mo ngayon ang nangyayari ayon sa mga leader ng mga asosasyon ng transportasyon, yung mga talagang nasa grounds, yung mga talagang nakakaramdam at nakakaintindi ng kanilang kalagayan. Ngayon kasi Euro 4 ang ginagamit natin na Euro 4 yung makina ng mga PUB na modernized. Kaso pagdating sa ibang bansa hindi na rin gumagamit ng Euro 4. Alam mo bang ang ginagamit na doon ay Euro 6 at Euro 3? Ano bang difference yan? Yung Euro 4, ibig sabihin, unti-unti out na doon sa ibang bansa at dito na itinatapon di umano sa atin. Kalargang Ron. Ibig sabihin, pag bumili ka ng Euro 4 na makina, pag nasira yan, wala nang gumagawa ng niyan. Wala ka ng piyesang makukuha niyan possible in the future, yung availability of parts na sinasabi. Ang kinatatakutan ng mga asosasyon ng transportasyon ng mga jeepney and drivers and operators, baka sa susunod na panahon maging tambakan na lang tayo ng mga sakyan nung mga dating nagsusupply niyang Euro 4 na makina at unit dahil sa ibang bansa, Euro 6 at Euro 3 ang ginagamit, Kalargang Ron. At isa pa, napakamahal ng bawat unit niyan. Kalargang Ron. Yung maintenance siguro ang ibig sabihin, yung maintenance ng unit. Availability of parts, tsaka yung maintenance. At yung unit na rin, Kalargang Ron. At ito pa, ang isa pang kanilang talagang hinaing ang kumikita lang dahil do sa sistemang yan, ang kumikita lang diyan yung mga chairman ng kooperatiba at ng korporasyon dahil do sa ginawang sistema ng DOTR at LTFRB di umano ayon sa hinaing ni Ginoong Modi Floranda yung isang leader transportasyon. Ngayon hindi na nila makaya ng yung mga ibang kooperatiba dahil ipinangako nila na mayroong sweldo at benepisyo yung mga driver at konduktor
Dahil tawag yan ng kooperatiba yon. Doon na isinailalim yan. Yung mga bumabiyahing PU, modernized jeepneys, ano? May sweldo yan na 700 sa driver at 500 sa conductor plus benefits. Ngayon daw di umano, yung mga ilang mga tsuper ay 4 na buwan nang hindi sumusweldo sa ibang Ayun ang mahirap kooperatiba. doon, oh. At kaya yung ibang korporasyon at kooperatiba santambak di umano ng demanda sa Department of Labor dahil mahirap. hindi natutupad yung ginawang sistema. Paano lugi? Oo. No? Lugi nangyayari. At isa pa, yung mayaman lamang di umado dyan, yung mga chairman ng kooperatiba at korporasyon. Yung mga workforce di umano, yung mga talagang nagpapagal at nagpapagod sa kalsada, yun ang naghihirap, ano? Oo nga. Yun ang siguro nagiging kalargang ron. Maganda siguro naman yung intensyon ng cooperative, pero depende nga kung saan paggagamitin, no? Kung yun, siguro dito sa mga jeepney, parang ano naman yun, unfair rin ho naman dito sa mga sa mga jeepney. Kasi nga may nakausap ko diyan. Sabi ko, paano gaho ang sistema niyan? Abay, yung palang yun, dahil cooperative nga, siyempre, sama-sama yan, susweldo ka na lang. Hindi katulad nun na individual na kumikita ka. So, wala kang limit hanggat gusto mo. Diba? Hanggat kaya mo, hanggat makakapasada ka, yung sarili mo nang kita yon. Unlike dito sa cooperative nga, siguro ito sa mga nakita rin ho ng Senado ho natin. Kasi nga, 22 hanggang mula sa 23 senador, etong naghain ng base sa isinahing Senate Resolution 1096, ipinasususpinde pansamantala ng 22 mula sa kabuuang 23 senador ang PUB Modernization Program. Iyan, uusapan na naman sa Senado. Kita mo kalargang ron ito talaga minadali ito. At in the blanket of betterment of our public transportation, pero halatang halata kaya nagrereklamo itong mga sektor ng public utility jeepneys no? At yung biruin mo nga naman no, kung talagang sincere yang ganyang nandoon na tayo, yun ang unang sinisigaw nila Behind that talagang makikita mo na posible di umanong may mga kumikitang nangungumisyon dyan Dahil ang gusto nila kuhanin doon sa ibang bansa at meron pa di umano nga mga ini-endorsong mga kumpanya para kuhanan ng mga unit para doon bilhin bakit hindi ang inobliga nila yung mga local manufacturer dito? Wala silang kikitain Wala silang kausap Wala silang walang magiging middleman. Kung uubligahin nila gumawa, yung mga local manufacturer katulad ng Saraw at ng Francisco Motors na ipinakita naman na kaya nilang sabayan yung ginagawang mga modern na jeepneys. No? Hindi nga jeepneys yung ipinapadala sa atin dito Nawala na nga yung kultura nung mukha. Wala na yung mukha nung Pinoy jeepney. Nawala na yung mukha ng Pinoy jeepney. And then siguro, mahabang panahon rin naman ho talaga na umiiral yung sistema ho ng mga individual na mga passenger jeepney, yung mga operator, bakit hindi na lang ipagpatuloy? Lagyan na lang ho ng dito mga requirements. Mga requirements kung paano mo ilalabas once na mag-issue ka ng permit, ito dapat ang mapulupil mo itong ganitong klase ng requirements, di ba? Individual na lang yung kasi nga pag yan ay inilagay sa isang na isa lang ho ang mangangalaga, yun nga, hindi rin naman ho natin maiiwasan na meron ho nga may mga posible ho na mga hindi yung magaganda mga mangyayari kasi nga isa lang humawak isa lang ang nagsusupply. Saka talagang dapat yan gumawa ng executive order na obligahin yung mga local manufacturers sa inyo bibilhin, sa inyo kukuhanin. Di ba? Ang gaganda ng ekonomiya yun Ekonomiya yun. Damay-damay doon yung magkakaroon ng trabaho ang bawat Pilipino. Marami magkakaroon ng trabaho. Yung mga nag-implementa, pakialam namin sa inyo. Wala kaming kikitain sa inyo pag yan ang in-implement namin.
kaya naman nila, may talino sila eh. Kaya nga nilang maging matalino sa pagkakaperahan eh. Oh. Ano nga, ang tawag dito, yung modernization program na yan ay siguro dapat talagang ma-review, ano. Kaya nga siguro maraming bumoto mga senador na ano natin yan, suspendin muna natin yan. And then ibalik ko sa sa table para pag-usapan uli, ano ba ho talagang malinaw ng sistema diyan, ano, para kasi kahit naman ano yan, in-extend, marami rin pa rin ang hindi ho makasabay. Yun ang Hindi talaga. Hindi talaga, Kalargang Ron. At yung dihadong-dihado ang mamamayang Pilipino dyan. At yung mga PUB drivers at operators, no? Talagang dihado tayo dito sa nangyaring ito. Ako nakita ko rin Kalargang Ron. Tingnan mo na naman, ano, kung kinukuha mo yan sa ibang bansa, di sino ang pinauunlad mo ekonomiya? Di ibang bansa. Saan bang sino nagkakaroon ng maraming trabaho? diba? Naalala ko, ano, yung Francisco Motors, ano, palagi kong tinitingnan sa Facebook. Ang gaganda ng disenyo nila. Mas il-improve pa nila. And ang gaganda rin ng ano nila, yung machinery nila, yung mga machine na ginagamit, Kalargang Koy, mga automatic rin naman yata yun yung mga moderno rin talaga Ipinakita na nga Kalargang Ron, ipinakita na nga ng Francisco Motors, kaya naming sabayan yan at affordable price kami kaysa dyan sa mga kinukuha nyo sa ibang bansa. Bakit ba? Ano ba talagang nasa loob ng pag-iisip nitong mga ilan sa mga nandyan sa sektor ng pamamahala ng transportasyon? Bakit ipinipilit at hindi itinutulak itong local at ang ipinipilit yung mga nandoon sa i-importin pa, no? Kalargang Ron, damay-damay yan. Kalargang Ron. Maganda alam yan. mo kung ano mga pagkakakitaan dyan. Ito, isa-isahin na natin yung totoo. Yung mga kausap na magsi-shipment niya ng mga barko, kasama yun sa mga kikita, may mga middleman doon. Kayo kukunin namin mag-e-export sa Pilipinas ng mga kukuning modernized jeep. Magkano Korean? Yung kausap na kumpanya ron, kayo ini-endorso namin na kukuhanan ng mga modern na jeepneys na gagamitin sa Pilipinas. Magkano Korean? Diba? Ayun. Kaya nga, that is subject to investigation. Ayun. Palaging palaging subject to investigation. Ano ba, aabot ba tayo sa puntong gano'n na kailangan pa nating imbestigahan kung ang pangit naman talaga ng nakikita ho nating epekto at sistema dito sa mga PUBU natin, ano. Kaya siguro abangan natin 'yan sa mga susunod na araw kung ano ho mga mangyayari diyan sa PUB modernization program. Pero sabi nga Kalargang Koy, sa Metro Manila siguro nagsasawa na rin manghuli mga nanghuli kasi sa dami rin naman naglipahan pa mga klorum Alam mo, Kalargang, kaya mo ba yun? Talaga maawa ka rin doon kailangan hindi kumita pa maka-afford. Kung tutusin, kaya nilang umafford kung ang i-endorse ng mga nasa sektor ng pamamahala ng transportasyon yung local. Kasi posible maabot yung presyo kaysa doon sa mga halagang 2.2 million, 2.6 million at ibang bansa pa ang gumagawa. Kung i-endorse, no, sabi ko nga sa iyo, Kalargang Ron, siguro dapat pagtibayin, magkaroon ng batas, no, na local manufacturers. Kausapin sa Senado at Kongreso yung mga may-ari ng Saraw, tsaka ng Francisco Motors. Nakita ba natin yan? Di ba? Hindi ba natin nakita? Sabi Kaya nyo bang i-produce ito, di ba, para sa kapakanan ng ating ekonomiya at ng pagpapaunlad ng transportasyon? Dahil dito, marami tayong mabibigyan ng trabaho, no, di ba? Dahil maraming gagawa niyan iba't ibang mga skilled workers kaysa kinukuha natin sa ibang bansa, di ba? Di kung sakaling sabihin ng Saraw tsaka ng Francisco Motors at ng iba pang mga gumagawa ng mga modern na jeepneys na kaya namin, bakit hindi nyo ibigay? Gumawa ng batas, walang bibili sa ibang bansa. Hindi natin priority ang pagbili sa ibang bansa. Pinoy first. Buy Filipino first. Di ba? Yun nga. Hindi naman sa jeep lang, sa lahat ng mga dapat priority natin ang gawang Pinoy. Sa at nakikinig, Kalargang Ron, si Kuya Celso Lidot, ang publisher ng
pahayagan sa Calabarzon, ha? Good morning, Kuya Terzo. Huwag mo rin kalimutan si Kuya Henry Di Pasupil. Nakakatawa palagi. Good morning, Kuya Henry Di Pasupil at sa mga larga siklista. Kaya din, binabati ko rin. Itong si Chief Engineer Arnold Pac Tolerin. Good morning, Chief Engineer, sir. Ayan, good morning. Welcome to aboard. At kay pinsang Leonil Laura. Yun, good morning. Good morning. Maraming salamat sa pagtutok ninyo. At siyempre, sige, Kalagang Ron, pakituloy mo lang. Samantala, ito naman talagang meron hong oil spill dyan sa Bataan at parang umabot na ng Cavite nung isang araw, di ba, na pag-usapan natin nagkaroon na ng deklarasyon dyan sa Cavite, yung mga lugar na maaring maapektuhan. Samantala dito, sisihan, tigilan, pagbangon versus oil spill sa Bataan, tutukan. Ipinatitigil ng grupong Pinoy Action ang mga environmentalists at ang Philippine Coast Guard sa batuan ng Sisi at sa halip ay tutukan ang recovery efforts sa nangyayaring oil spill sa Bataan na umabot naman sa Karatig Bayan. Ayon kay Pinoy Action Chairperson Benzi Ilorin, tangi ang Shogun Ships, may-ari ng MT Terranova, ang may sole accountability sa nangyaring aksidente. Nakasaad sa RA 9484 at International Maritime Law na pananagutan ng barko ang anumang disgrasya o anumang insidente sa karagatan. Aware ka ba dito sa RA 9484 na anumang mga pangyayari na especially mga aksidente at saka nilang mga maapektuhan, mga halimbawa oil spill, ang sole accountability ay sa may-ari mo ng barko. May-ari ng barko, siyempre. Silang negligence yan Kalargang Ron. O kaya yan responsibility talaga yan ng may-ari ng barko, ano? At meron namang insurance yan meron niyang sasalo ng insurance yan, ng mga aksidente sa dagat, aksidente sa mga seafarers. Meron mga insurance na nangangalaga dyan at magbabayad para doon sa mga damages na gagawin ng barko, marine pollution o kaya personal accident ng mga nagtatrabaho, ng mga seafarers doon sa barko, may magbabayad, Kalargang Ron. Kaya yan ay tama yung sinasabi dyan. Dapat yan, unang may pananagutan dyan, yung may-ari ng barko. At kung hindi nga lang dapat magbayad dyan, ikulong. Kalargang Ron. Hindi na pwedeng nagbayad ka lang. Ito ang tuloy natin yung balita, no? Question mo ng Denny Iliorin, ito pong chairperson ng Pinoy Action, ang Philippine Coast Guard sa pagpayag na maglayag ang 2 tanker sa kasagsagan ng Bagyong Carina. Ito nga sinasabi. Magkano? Ano nangyari? Yun ang sinasabi natin ng isang araw sa atin na pag-usapan. Abay, alam nyo naman na malakas ang bagyo, diga? Ay, ba't pinapayagan? Diga? Sino? At magkano? At paano pala? Magkano tuloy? Paano kasi minsan talaga tsaka magkano magkatunog. Diba, paano nangyari? Nag-a-announce naman ang Pag-asa. Oy, bawal ho tayong maglayag. Stop po muna ang natin ngayon sa mga pantalan. Hindi ho pwede yung maglayag mga ganito. Kasama na siguro dito yung mga tanker, yung mga commercial ships. Kalargang Ron, pag naibigay ang manifesto, ganito yan Sir, ito po manifesto namin, Sir, kailangan to kailangan maihabol. May hinahabol pa kaming next na discharging at kailangan makapag-loading. Aware ka dyan Tagarian ka Masama ang weather ngayon, hindi pwedeng bumiyahin, hindi kayo pwedeng bigyan ng clearance. Ganyan ang usapan dyan kaso sir, kailangan na namin itong ma-discharge dun sa next port. Asa ng manifesto? Sige nga, magkano to? Ano bang naman ito? Ayos na yan, sir. O sige, ayos na. Minsan ganun yan Ayun, siguro dito dapat kung mag-iimbestiga uli, at yan, paulit-ulit na lang yan. Sabi ko nga kayo na naman kayo na naman ang salarin. Di ba? Alam mo, laging hindi mo pwedeng ituro yung mga, yung mga may-ari ng barko lang. Tsaka yung yung nagbigay ng clearance. Yun nga para makaalis ng puerto yung, yung barko. Yung mga namamahala, syempre, di ba? Kailangan may accountability yon, Kalargang Ron. Wala na rin tayo naririnig doon sa nangyari sa Mindoro, di ba? Ngayon, isa na naman. May nakulong pa nga mga, mga pumayag para makapaglayag yun. At sandamo ka lang problema ng barkong lumubog doon sa Mindoro, kulang-kulang ng papel.
Di ba? Ba't nakakabiyahe yun? Oo nga eh. Itong When money talks. Di ba? Siguro Everyone is blind. Ang siguro dapat ho natin makita dito, yung naging ugat ho ng problema. Of course yan, sisi talaga ho yan. Pag nangyari na ba, kanya-kanya ho turo yan, di ka? Ikaw may kasalanan. Di ba? Pero, dapat ho nating ugatin, sabi nga ay alamin, yung pinakang ugat ho ng problema. Anong pinakang ugat? Abay, bakit ho pinayagan, di ka? Yun ho ang yun lagi. nakikita. Authority, may pagkukulang ang authority doon. Negligence yun sa kanilang trabaho at pananagutan. Naging negligence yan eh. Kasi pikit mata eh. Bahala na. Sige, bahala na. Magkano? Basta nakita ang manifesto at may mga nakaipit na mga Tito Vic and Joey. Uy, makapal-kapal. Tito Vic and Joey pala, no? Parang pirma na. Ayan ang clearance nyo. Sige. Diba? Hindi makakaalis ng port ang barko. Yun nga ay siguro ngayon hindi pa matutukan kasi maraming problema. May problema ho tayo sa baha pa. Pero ngayon hindi pa ho nagkakaroon ng investigation. Pero time will come siguro magkakaroon ng investigation ulit dito. Ang problema dito, hanggang kailan ho ito mauulit ng maulit hanggat meron ho sigurong pagpayag sa panahon hanggat may mga inutil. Hanggat sa panahon ng common sense rin yun and automatic rin, di ba? Pero una-una yung common sense rin naman yun na alam mo naman masama ang panahon, di ka? Papayagan, di ka? Safety of lives and properties, ika nga. No? Yung gaban sinasabi mo? Safety of lives, properties, and environment. Napaka-basic niyan. Alam yan ng mga authority. Pagdating sa Marina at Philippine Coast Guard. Yun lang naman lagi pagbabasihan mo. Tatlong yun. Safety of lives, properties, and environment. Ba't hindi nasusunod? Yung napaka-basic na yun, di ba? Ayun nga, ayun. Naku imagine mo 1.4 industrial fuel. Hindi lamang isa. Not once, but twice. Yung lumubog na barko kargaan ko. Dalawa yun eh. Di ba? Ha? Gaanong negligence ang nangyari doon? Diga? Sino ba nakaupo nung panahon na yun, nung oras na yun? Yung mga pumirma nga doon, dapat siya ikinukulong na rin. No? Hindi lang dapat iniimbestigahan. Maliwanag na maliwanag eh. Sino bang pumayag kagad doon na magbiyaya kahit nakasagsagan ng barko? Yun nga eh. Kaya yan inaaresto kagad dahil may alam namang may pananagutan eh, may pagkukulang eh. Oo nga, diba? yung una nasa isip ko, ito ba'y nasa pantalan o nasa gitna lang ng parang ang tawag dun sa anchorage ba yun? Kaya dun lumubog o ito ba'y naglalayag? Abay, lumalabas ho ngayon pala eh. Naglalayag eh. Ha? Naglalayag pala. Hindi, pinayagan. Pinayagan. Kahit bad weather. Ibig sabihin nga, negligent. Kung katino natin itong, nakakasawa na rin naman yung investigation, Wala naman nangyayari. Yun ang mahirap. Wala nangyayari. Dapat ikinukul. Merong tinatampulan na mga nagne-neglect sa kanilang trabaho ng mga authority. Hindi biro yan eh. Yung krimen na yan, yun ang nangyari sa dagat. 1.4 million? Sasabihin tumapon lang naman na lang ito eh. Para sa ibang tao, hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maabot kung ano ang pwedeng problemang malaki niyang nangyaring yan. Environment malaking problema yan. Dahil maraming masisirang halamang dagat dyan, lamang dagat. Na food shortage na nga tayo eh. Kulang na nga tayo sa pagkain na supply galing sa yamang dagat eh. Dahil nga of course, ginigipit din tayo ng China. Tapos nagkakaroon pa ng ganyan, mga oil spill, nalalason yung mga isda. Kakain ba kayo ng mga isda at mga tahong, mga shells na sumipsip ng langis? Siyempre habang niluluto mo yun, nagkukulay itim yung sabaw eh, di ba? Pag sinipip mo yung mga shell, ba't lasang diesel ito? Ba't lasang gasolina? Nasisira yung mga baybaying dagat kalargan ko. Nakita ko doon sa picture eh. Talagang ang lawak na nung oil spill eh. Sa Bataan eh. At yan ay konektado yun sa Cavite. Hopefully hindi umabot din sa mga laylayan ng Batangas na malapit sa Cavite. Pero magkakoconnect yun eh.
kung yan ho ay hindi agad mapipigilan yung pagtagas, imagine mo 1.4 ano. Pero ngayon sinisimulan na yata sinimulan na yung mga pag-aalis ng mga langis diyan sa ilalim ng dagat diyan sa gawin ng mahirap na trabaho yan. Tsaka isa pa, imbis na yung perang gagastusin sa paglilinis niyan gagamitin sa iba pang pangangailangan ng taong bayan, mapupunta diyan sa paglilinis ng dagat na yan. Ayun. Di ba kita mo nga perwisyo nga abutin natin yan. Pero may kumikita yan. Yung ago-ulo lang muna yung mga magkasalanan diyan. Sige nga, ulihin natin. Yung mga bulgar kung sino-sino yung mga yan. And then siguro magkaroon ng siguro napapanahon na magkaroon ng mga panukalang batas. Paano ho ba ma-prevent ho natin? Kung meron ng mga existing law pa or existing laws na sabi nga nagpaparusa, siguro masigpitan pa ho natin kasi nga naulit at naulit not once but twice. May tries pa ho ba? Get more kapag hindi pa tayo nagtanda. Yun ang mahirap. Ito, good morning muna kaya Ninang Marilo Munar Anyayahan. Ito Tagalubo ito, taga Banalo ito. Marilo Munar Anyayahan at yung veteranong kasama natin. Sino ito, yan? Nagpo-programa rin to at kolumnista rin to si Kuya Arnel Dador Pitil. Magandang umaga. Ayun, kanyang pagbati. Magandang umaga rin sa iyo, Kuya Arnel Dador Pitil. At syempre binabati rin natin ng good morning. Ito watching from Club Intramuros Golf Course. Ayan, ang aking ninong. Good morning Ninong Romel R. Castillo. Ninong syempre. Sige, pag bibigyan natin ng panahon at araw yan at syempre gusto ko ring matuto ng golf kasi marami kang makakaibigan. Marami naglalarong senador diyan, tsaka mga congressman, mga general kapag talaro mo sa golf. Syempre kailangan bumili ka muna ng equipment. Mahal ang talo Mahal yung mga isang set ng golf bag tsaka na may mga pamalo. Syempre, good morning kaya ito sa aking hipag si Ate Rosie Dimayak-yak Rodelas. Good morning, ate. Yun. Okay, Kalargang Road. Alright. Oras po natin, 3 minuto na lang bago alas 9 ng umaga. Kamusta ba kayo? Batiin muna natin, nandito, nakikinig sa'yo. Kalargang Road. Sino yan? Si Kuya Bobot Pradehas. Isa ring kolumnista. Magandang umaga sa inyo, Koy at Ron. Ayan, pagbati nito si Kuya Bobot Pradehas. Lawak na. Ng Police Files Tonight. Ayun. Good morning. Good morning. Alright. Nako, tayo po ay magtutuloy-tuloy. We'll just take a break para maganda ho ang ating vuelo ng ating talakayan, balitaan. At kayo po ay nakikinig sa programang Larga Batangas 2nd District sa pamamagitan ho ng malawak na himpilan Air 1 91.9 sa iba't ibang mga platforms naman, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at Twitter. Diyan po tayo mapapanood at mapapakinggan. Mabalik po tayo. Kailangan kayo na nakatutok sa atin ng programa sa Air 1 91.9 FM para sa atin ng tuloy-tuloy na balitaan. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas, 2nd District. Larga Batangas,
2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Turn it up! Turn it on! Where we at? Air One. One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas. 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Oy, balik ko tayo sa ating Ayun, okay. talakayan sa radyo at sa internet. Kasama ho ang ating kalargang si Coy Porto Laura. Kalargang Coy! Ay, binabati natin uli nagpapa-shoutout si Ate Janet Gonzales Katapang. Binabati niya raw si Ate Christy De Leon. Yun ang naman. inay ni ng Chief Investigator ng Taal. Oy, good morning sa inyo sa mga taga Taal, Batangas. Marami pa na Good nakikinig morning. yan, no? Sa mga taga Taal, Batangas. Siyempre. Alright. Kalargang Ron. Kalargang Coy, Okay, bati muna tayo. Sige, Roll go call ahead. muna tayo. Dito sa ating mga kalarga na mga nakatutok sa ating programa ng Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro na Larga Batangas 2nd District na napapakinggan dito lamang po sa Himpapawid sa pamamagitan ng estasyon ng 91.9 Air 1 FM. At nandito si Chair Patpat. Oy, si Patpat, good morning Patpat. Ganon din kay kalargang Marie Cortas Ebora, Alvin Grantosa, Mary Lisa De Castro, Ireneo Boyet Austria, Neri Saison Tabon, Elby Soriano, Ligaya Oliva, si Ems Gonzales Bito ng 91.9 R1 FM, nakatutok din. Si Emmy Evangeline Cabello, good morning. Gloria Noay, good morning. Mylen Noriega Aldovino, si Kuya Troy Japar, si Ate Joy Spanish Eye ng Special Ameliorations Program o SAP na nandyan sa Mabini sa Barangay San Francisco. Si Baggy Leymilin Micaela Jimena Baldos, Leslie Merano Villanueva, good morning. Corazon Anilao Ramirez, good morning. Si Jasmine Reyes, si Amiel De Los Reyes, good morning. Si Bogs Matira, nandyan din. At si Leonilyn Anglo, good morning. Princess Veloso Dalangin, good morning. Hazel Cabaluna Revilla Aldober, good morning. Largang umaga. Evangeline Gracila, De Villa Amor, Rachel Portugal, Liz Pragada Tindok, at Necesito Paulino Josilu, Lax Biminda Joy Estrella, Aguilar Flor de Lisa,
Denver Hernando, Grace Binay, Franklin Andal, si Kuya Marvin L. Estrella. Oy, Kuya Marvin yung panalangin ni Kuya Marvin na way magkatotoo ano. Ano Pero yan? ang hiling ko kay Kuya Marvin, sasama ka sa Mindanao ha? Pupunta tayo ng Mindanao, kailangan tayo doon. Siyempre, hopefully, yan ay panalangin din natin yun, no? Sana ay more success at umangat pa ang galing ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Kaya lang kailangan natin ng mga pangmalakasang staff, ano? Kailangan pupunta tayo ng Mindanao. Kailangan din natin ng mga kalarga doon. At siyempre si Paul Nunez, good morning. Perpetua Valdez Inoferio, si Regan Aguila, si Gary Adante, si Resty Matira, Herbert De Castro Cabello, si Maruel Bantugon, si Sani Aklan, good morning. Si Jerome Enriquez, LB Hill, Gili, Arnold Evangelista, si Shell Abante, si Felix Lontok, si M.A. Bautista, Ethel Ramos Ilustre, Dami, Cheryl Garcia, Eureka Devery C. Basilio, si Ultimo Diez, at Sandy Magnaye. Yan, bumabati sila lahat ng largang umaga. Good morning sa inyo. At si Kuya Rodel Binauhan. Ay, Kuya Rodel Binauhan, kamusta? Retired na ba itong si Police Captain Rodel Binauhan? Ito sa NCRPO to. NCRPO sa Tagig, si Kuya Rodel Binauhan, no? Captain Rodel Binauhan. Good morning. At si Ate Welda Abanilla, yun, nag-shout out. At si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin. Shout out sa tropang Extra Rice. Ang kanyang pagbate, ano? Ayan, Kuya Mon. Sige, at shout out natin yan, yung mga tropang Extra Rice. Yes, Kalargang Ron, at dako tayo, no, sa iba pang mga diskusyon at mga nangyayari, ano, Kalargang Ron. Medyo kinakatayang lalamunin. Samantala, Kalargang ko ngayon ay Agosto 2, 2024. At alam mo ba ang nangyari noong taong yon ng 1968, noong August 2? Naguho yung Ruby Tower. Familiar ka ba dito? Noong August Ruby 2, Tower, Manila yan. Manila. Noong August 2, 1968, mahigit 200 katao ang namatay ng maguang Ruby Tower, isang 6 na palapag na residential building. Siguro familiar ka dito sa Doroteo Jose Santa Cruz, Maynila. Sa Recto yan, saka between Recto and Quiapo yan, Di Jose Avenue. Yan. Doon pala na gumuho yung Ruby Tower, popular to during the 70s and 60s, ano? Dahil naman sa pagtama ng 7.3 magnitude na lindol, ang epicenter doon ng lindol nung taong yon ay matagpuan naman sa Kasiguran, Quezon. Pero ito tuwing may mga lindol na aalala ho sa Metro Manila, etong pagguho ng Ruby Tower, that was August 2, 1968. Yan ang mga impormasyon. Ayun, oo, Kalargang Ron, at mga pagbabalik sa mga nangyari nung nakaraan, ayan ay siyempre mahalaga yan, yung mga tinatalakay na yan, Kalargang Ron. Ayun, sige, at ito sandali lang, sige, tuloy mo muna. Samantala, ito mga mahalagang mga tips rin doon, ano. Alam mo ba, sabi ni Dr. Willie Tiong, ang saging pala daw ho ang pinaka-healthy sa lahat ng prutas, kaya kumain ka ng saging, Kalarga ko. Ayun, saging syempre, maraming maraming benepisyo yan. Alam mo, Kalargang Ron, isa pa nga sa itinuturo kapag tumataas ang iyong alta presyon, ito ayon lang dito sa mga eksperto doon sa mga eksperto nga ang tawag doon, ano. Pwede ka raw kumain ng saging, ipapalaman mo doon yung sili. Ay, ganon? Agatin mo kapag kakainin mo at ipapalaman mo yung sili ro na labuyo o basta yung sili, yung mangang. Oo nga. Pababa daw ang iyong alta presyon.
Ayun, narinig ko lang din yun sa isang eksperto. Kalargang Ron. Share lang naman natin ito na mahalaga ito sa mga yun, nakakaranas siguro ng high blood, mga ganyan, no? Yung saging daw ang pinaka-healthy sa lahat ng prutas at yung lakatan, latundan, saba, nagtataglay pala ito ng vitamin A, vitamin B, vitamin C, calcium, iron, phosphorus, potassium, carbohydrates at protein. Kaya pala Ayun. nakakasurvive yung iba, no? Ayun, kaya pala, ayun. Isa pa kalargang Ron, sa mga, alam ko sa training ng mga sundalo, no, yung mga nagte-training, sa kanilang meals, no, everyday, talagang required yan, na 1 banana. Oo nga. Every meal, yan. Kasi ganun? pampalakas din ng, ano nila yan, ng resistensya, kalargang Ron. At good morning muna kay Kuya Ruben Del Mundo. Ayan, si Nebur Kabayan nakatutok. Good morning Kuya Ruben. Good morning. Oo. At syempre ganun din si Perla Bulaklak at si Sir Cirilo Castillo, si Allen Mendoza, si Baby Villalobos. Binabati natin ng good morning. Si Eljun Arellano at Yolanda Agsiwang. Syempre, ang kaibigan ng ating bossing ng ating boss chief na si former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro at ng Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Walang iba kundi yung nag-donate ng 12 million na impoundment dam, no, na pinakikinabangan ng bayan ng Lubo. Ito sarili niyang pera ito, kalargang Ron. Ayun, ito talagang ito ay by the good heart, no, and good deeds ng isang Efren Manalo Ramirez o si Sir ERC, no, na isang matagumpay na negosyante, siya lang naman ang nasa likod niyang pagbibigay ng water impoundment dam para sa mga magsasaka sa bayan ng Lubo. Good morning, Sir Efren Manalo Ramirez ng ERC Company, ang CEO and chairman ng ERC Construction and Company. Sir, mabuhay po kayo. God bless. Ayun. Yan ang mga yung mga may mga ganyan talagang may mga mabubuting kalooban. Yan naman ay para sa atin ng mga mamaya, at ang iniisip lang ay kagalingan ng mga kababayan rin diyan sa Lubo, Batangas. Okay, bago tayo magpatuloy sa mga balita, mag-share lang ako ng mga ibang impormasyon. Yes. Kalargan ko alam mo ba kung bakit daw matabang ang pagkain sa eroplano? Bakit? May ganito pala, no? Oo. Kapag nasa airplane ka pala, kalargan ko, matabang ang pagkain. Bakit karamihan ay nagsasabing hindi nila gusto ang pagkain isinisilbi sa eroplano? Ito daw ay may kinalaman ang pressurization o yung pressure sa loob ng eroplano habang lumilipad, kaya bumababa ng 30% ang kakayahan ng taste buds na malasahan ng saltiness at sweetness ng pagkain. Pag nasa itaas ka pala ng ng himpapawid, kalargan ko, bumababa yung taste buds mo, yung pagpanlasa mo, at hindi mo malasahan kung ito ba ay maalat o matamis. Ganun pala yun. Kaya pala sabi ko siguro ito talaga yung timpla nila. Siyempre tayo mananakay din tayo ng eroplano Ay 30% kalargang ko yung binabawas May ganun. Akalain mo yun. May ganun pala, no? Oo, kala ko naman timpla lang talaga nila yun. Yun talaga ang timpla. Kaya kahit na sabi mo adobo, matabang ng konti. Sabi ko hindi naman ganito adobo, yung mga pork steam na yung mga kaya may pala, sarsa. Oo nga. Yun pala Ayun, naman. pala yun. Yun ang mga yung mga Samantala, go ahead. Oo. Samantala, kalargang Ron, Department of Finance, DBM, PhilHealth, kinisa ni Senator Bongo sa fund transfer. Ano bang ibig sabihin nito, no? Ito, basahin lang natin, Sa pampublikong pagdinig noong Martes ng Senate Committee on Health, ginisa ni Chairperson Senator Christopher Lawrence Bongo ang mga opisyal ng Department of Finance, Department of Budget and Management o DBM at PhilHealth Insurance Corporation hinggil sa paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Go, sabi niya, uulitin ko, legally baka meron kayong magandang sagot o palusot. Ngunit sa moral, para sa akin ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang pondo para sa kalusugan ay dapat gamitin
para proteksyonan ang kalusugan ng taong bayan pagdidiinigo. To our finance managers, alam ko ginagawa nyo lang yung trabaho ninyo. But please, as chair of this health committee, mangyaring unahin ang kalusugan. Ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Aanhin natin ang excess funds na gagamitin para sa anumang priority projects kung patay na ang mga Pilipino, ang kapila ng senador. Kinwestiyon ni Go kung tama sa moral at legal para sa gobyerno na maglipat ng mga pondo para sa pangangailangang pangkalusugan tungo sa ibang layunin. Binigyang diin niya, bagamat may iba pang prioridad na kailangang ponduhan, ang kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino ay pangunahing alalahanin sa bansa. Kinwestiyon din ni Senator Go si Sinto. Ayun ang ayun. Okay na yun. Ayos na yun, Ayan. Kalargang Ron. Ayan, tungkol sa PhilHealth yan. Ito naman, Kalargang ko, 33 Chinese na may connect sa Pogo, idiniporto yung buti naman. Nasa 33 Chinese nationals na sangkot sa illegal na Pogo activities sa Pasay City, kabilang ang isang sanggol, ang inirekomendang ipadeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK pabalik ko ng China. Ang mga deportees ay binantayan ng mga tauhan ng PAOK, PNP Aviation Security Group at mga tauhan ng Chinese Embassy. Isinakay ang mga Chinese national sa PAL Flight PR336 na papuntang Xiamen sa China kahapon. Ayon naman kay PAOK, kay Yusek Gilbert Cruz, magaling tuta. Pinoproseso pa ang iba pa mga Chinese na sangkot sa illegal activities para sa kanilang deportation pabalik ko ng China. Malaki na rin anya ang nagagastos ng gobyerno sa mga Chinese, lalo't hindi sila pwedeng pabayaan dahil na rin sa kanilang karapatang pantao. Yun naman. Sinabi ni Cruz, tuloy-tuloy ho ang kanilang pagsugpo sa mga illegal pogo hubs na kadalasan ay nasasangkot naman sa iba't ibang krimen na isa sa mga malaking pinoproblema ng ating gobyerno. Ang mga ito ay kabilang sa mga scammer na nambibiktima ng kapwa nila Chinese at iba pang dayuhan sa bansa. Yun. Ayun, bakit hindi rin kasuhan yung mga Pilipino na nagpabaya dyan? Kaya dumami yan. Diba? Mauubos sila eh. Ayan. Mauubos ang mga nanunungkulan dyan, lalo na doon sa mga nagpabaya dyan, Kalargang Ron. Ito naman dapat balanse, no? May mga Pilipinong nakakasuhan, nagpabaya kayo, may mga kaso kayo. Yung mga illegal aliens na mga Chinese sa Pogos, ipadideport natin at yung iba na mayroon pang mga kasong kriminal, ikukulong din natin. Isama nyo yung mga pumayag doon, di ba? Kung hindi nyo isasama yan, mag-aantay lang uli yan ng panibagong pagkakataon. Meron na naman problemang lilinisin uli ang ibang ahensya ng gobyerno. Diba? Alam mo, naging sentro ng usapin talaga ang Pogo, Kalargang. Dahil nga doon sa mga illegal activities inside the hub. Yung mga, alam mo, may mga chamber pa doon ng parusahan. Lahat. Ba't nangyayari? Hindi kasi lahat ng nangyayaring yan ay kapabayaan din ng ating mga kapwa Pilipino. Ano bang sinasabi ni Antonio Luna? Mga bulag. Iyon Di ba? Mga bulag at bingi. At sabi naman ni Apolinario Mabini, kaya na bang marinig ng Pilipino ang katotohanan na hindi napipikon? Ha? Syempre, sabi nga 'di ba ni Antonio Luna, mga bulag, 'di ba? Tapos sabi naman ng ni Apolinario Mabini, kaya na ba ng mga Pilipino na marinig ang katotohanan ng hindi napipikon? Ayun malalim wala namang ibang may kasalanan yan, kundi yung mga kapwa rin natin Pilipino, kung ba't lumalayan. Lahat pala sabi nga ni Miriam Defensor, ni Senator Miriam Defensor, lahat tayo dito malilinis, walang merong kasalanan. Ganun. Oo. Di ba? Ayun na. Yun ang problema. Ito buti na lang mayroon deklarasyon ng Pogo ban sana hindi na ito maulit pa at malaking bagay rin yung yung declaration, Kalargang ko ng Pogo ban Sabi ko nga dun sa obserbasyon ng marami nawala daw yung mga text scam sa sa cellphone natin. Napansin mo rin, Kalargang, di ba? Totoo. Nawala na Di ba? Wala na mga text scam ngayon, At yun dahil nga nalilinis. Alam mo
ang pupurihin natin diyan, yung ginagawang effort ng PAO ni na pinamumunuan ni Undersecretary Gilbert Cruz. Magaling to, no? Yung kanilang pagpupunyagid yan, Kalargang Oo Ron. nga. Yung kanilang ginagawang best effort, no? Lahat naman yan kaya nabubulgar yan dahil nagtatrabaho yung ahensya ng PAO. Magaling to eh. Si Talagang Yusek Gilbert Cruz, yung Oo, dating pulis dating general ng general kapulisan. to eh. Oo. Gilbert Cruz. Pag sinabing trabaho, trabaho, di ba? Ayun, yan, nakakuha ng isang asset sa gobyerno. Pati malinis ang record. Pamahalang Malinis ang BBM. malinis ang record nito si General Cruz eh. Talagang ko isa Yes. sa PNP pa, no? Oo. Kaya ano, Oo, buti totoo yun. sayang na lang. Buti nga Kalargang Ron, merong isang General Gilbert Cruz na nakuha ang ating gobyerno. pamahalaang PBBM. Ano, talagang yan, isa sa nagbibigay ng magandang imahe sa bansa ngayon, yung ginagawa ng PAOK, no? Grabe yung pogo eh. Problemang malaki yan eh. Sino naglilinis ngayon? Di yung PAOK nangunguna. Pero hindi natin din matatawaran, ano? Ang DOJ, tsaka ang NBI. Kalargang Ron. Yan, mga asset talaga ng gobyerno yan eh. Mga talagang best of the best yung nakuha dyan. Yung Magagaling, bagong NBI director. Magagaling ayo. Oo, dating police yun, sharpshooter. Di ba? General Santiago. Si Jaime Santiago, naging judge pa. Biruin mo, judge pa yun Dating judge ng korte. Ang galing ng At, record nito. Cream of the crop. Yun yung sinasabing mga cream of the crop na mga tao. Talagang ngayon nakakuha ng yung mga Best ginagawa asset. ng ilang pabayang ahensya ng gobyerno medyo natatabunan at medyo kahit paano merong mga ahensya rin ng gobyerno katulad ng DOJ ni Secretary Boying Rimulya. Yung hanay ng nasa ilalim ng mga opisina ng DOJ nagtatrabaho. Yung PAOK nagtatrabaho, yung NBI nagtatrabaho ng maayos. Yung Presidential Task Force on Media Security, ni Yusek Paul Gutierrez. Ibig sabihin pag talagang ginawa mo ng maganda ang trabaho mo, masinsinan, maganda ang output. Diba? Maganda. Pupurihin ka ng tao. Ito nasa mga namamahala sa pampublikong transportasyon. Ayun. Umiiyak yung mga operator at driver. Ayun. Diba? Ayan, sosolusyonan natin. Sigurado sinusumpat minumura sila. Alargang Ron. Ayun Nako, yan nga pag talagang kikita ho natin yung sinseridad ng mga nasa ahensyang yan, at yung accomplishment nila, yung siguro ang malaking contribution yung good records ng mga taong yun, Kalargang ko yan, Oo. Wala namang kinasangkot talagang ang kahit nung nagsisimula yung mga gumagawa ng maganda sa ahensya ng gobyerno, kahit noon pa, alam mo na maganda yung kanilang mga track records hanggang sa ngayon buti pa nga, wala pa nga dyan si General Guillermo Eliazar inaabangan din ng taong bayan yon. Isa rin pambato ng taong bayan yon. Na kapag binigyan mo ng pagkakataon, magpe-perform din talaga ng mahusay yon. Di ba? Ayun, hopefully, sana. Siguro, panahon ng pagkakataon. Sabi nga. Alright na. Bumabati si DCRH reporter ng Quezon. Si Kuya Benji Alde Antioquia. Good morning Kuya Benji Antioquia ng DCRH Quezon reporter. Yun, Kalargang Ron. Samantala, balitang mga baybaying dagat naman, siyam na baybayin sa bansa, positibo daw sa red tide toxin. Yan. Plus merong oil spill pa. Nako, inihahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyam na coastal area sa bansa nagpositibo naman sa red tide toxin. Batay sa latest report ng bulletin ng BPAR kahapon, nakita sa mga shellfish na nakolekta ang paralytic shellfish poison. Kaya nagkakaroon ng mga Kalargang ko dahil na rin sa mga basura, yung mga natin toxic chemical waste. Waste natin, Kaya may mga ganito mga red tide, dati-rati. Marine pollution. Marine pollution 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan.
Ang tawag diyan Onahasega. 'Yun ang ano diyan. Yun ang andyan. Mga ano ng marpol, no? Yun pinag-aralan ko yung dati. Yung yung noxious hazardous ayun. Sewage yan. And gas Onahasega. Parang oxygen yata yung marpol 1. Kasi merong subject sa amin yan marine pollution. Kaya yan, wala silang dahilan kalargang ko na hindi nila alam yan, no? Bago nila payagan, 'di ba? Bago Oo. Yung basic pa nakakalimutan mo, 'di ba? O kinakalimutan talaga, 'di ba? Yun lang ang laging tanong kaya nga pag may nakakausap tayong matatalino at matataas ang pwesto sa atin, lalo sa ganyang larangan, naiinis sa atin. Bakit? Alam natin. Ay, ganoon. Ayun patanong na alam naman nila ang sagot pero hindi nila sasagutin. Kasi nga alam natin kung ano ang sitwasyon. Ayun, diba? Pag alam mo, syempre hindi mo you you will be caught in the act. Yun na-caught in the act na-corner ka nung tanong di ba? Ayun. Oo nga syempre may experience tayo diyan, nag-aral tayo niyan, di ba? Wala silang lusutgahan. Ayun. Okay. Uy, kalargang Ron, batiin natin isa rin sa nagdiriwang pala ng birthday ngayon, yung kaibigan natin. Si Regional Director, Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. Kalargang Ron. Happy birthday sa ating Proper A. Happy birthday. Calabarzon. Regional Director. Ang galing yan Paul Kenneth T. Lucas. Siyempre dati itong naka-assign sa Kramis sa FEO, sa Firearms and Explosive. Tapos naging RD ng Proper A. Batiin natin. Haranahin natin. Kalargang Ron. Bigyan mo ng isang magandang happy birthday. Happy birthday, sir. Happy birthday. Oo. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, batiin mo kalargang ko ng happy birthday, Ayun. sir. Happy birthday, Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, ang Police Regional Office Regional Director ng Calabarzon. More blessings and good health, sir. At syempre, marami pang accomplishment and achievements para sa iyo. Ang pagbati ng programang Larga Batangas ni Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ayan, Kalargang Ron. Good morning. Alright, ako oras mo dati na 3 minuto na lang bago mag 10:30 in the morning. Spend rin natin sa mga pagbati pa, Kalargang Koy, para okay, ma-mention at natin. batiin natin si Ate Bernie Abu. Yan, ang ating Kalargang si Bernie Abu. Nakatutok din daw, ano? At syempre, good morning din. Ito pa, mga kalarga natin. Dali lang at buksan natin uli itong ating isang Facebook page upang mabati natin uli sila, no? At maraming salamat nga po pala, no, dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. At hopefully ay kahit na itong diskusyon natin minsan talagang mabigat na suliranin ng ating bayan. Sana po may napupulot kayo, no? At nagigising namin ang damdamin at diwa ninyo. Yun ang mahalaga dun, mga kalarga. At syempre binabati natin si Kit Marden Ong, si Ronaldin Valderrama, Evelyn Morales, Napoleon San Juan pala, Animiseo Juan Ramos, Maricel Magboo at Marites Dagli, Lynn Atienza, Agnes Ramirez, Gina Lunar Austria at Juliet Bakay. Yan, mga nakatutok sila. At ang aking nanay, si Nanay Nelia Hipolito. Good morning. Yan, ang aking nanay. Nakatutok din sa ating programa sa radyo at yun, social media, Kalargang Ron. Ngayon.
Ngayon ay walang lusot na kalargang ko. Maparadyo. Yung radyo naman ay nasa social media rin po yan. Kaya wala na kayong dahilan para hindi ho mapakinggan, mapanood. Pero yung mga traditional naman, especially mga senior citizen, talagang libangan nila yung pakikinig rin sa radyo kalargang ko yan. No? Oo, Kaya, kasi ang libre ang impormasyon sa radyo kalargang ron. Hindi tayo nawawalan. Oy, ngayon po pala, meron sunog dyan sa Carvajal Street, Binondo, Manila, kung saan ilang katawang pinangangambahang natrap sa nasunog na gusali. Ngayon, nagaganap po yung sunog dyan sa Binondo, Maynila. Oy, ingat pa rin ho tayo, kahit mga tag-ulan. Siyempre, pag napabayaan po natin yung mga naiwan ho nating mga kalan, mga magiging cause ho talaga ng siguro magtataki ba? May umuulan naman may mga po kasi, may mga naiwanan. Yun nga. May mga yung wiring so ng mga tahanan natin hindi na maayos, 'di ba? Siguro dinaga na. Saka pag nagsimula ang sunog sa loob ng bahay, kahit umuulan, sa labas umuulan Oo Ito sa nga. loob. Sa loob ng bahay. Hindi di mo ba? naman hindi mo naman mapapatay ng ulan lang 'yun kargan ko. Ang gagaan ng trabaho doon yung bumbero. Diba? Dahil may katulong paano siya. yung loob ng bahay? Sunog 'yun. Ay. Sunog pa rin 'yun, dalargang ron. Okay, nako ang ganda ho ng atin nung araw ngayon sapagkat Friday ngayon pala kalargang ko. TGIF. TGIF Thanks pala. God. Thanks God, it's Friday, huling araw ng tawag na ito, ng pasok ba? Eskwela. Ipasok yan. Pero iba may trabaho sa Saturday. Alright, nako maraming salamat po bayan. Maraming salamat mga kalarga ho natin, senior citizen, mga driver, lahat ng sektor at syempre sa lahat ng bayan na nakinig sa atin ng programa. Ngayong araw na ito ng Friday, thanks God it's Friday, sabi ho ng iba Friday na naman daw, meron na ho kaya silang biyanan. Wala pa. Ako naman po ang inyong kalargang si Ron Lozano. Sa ngalan ng ating buong puwersa, ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Listro, ng ating Mayor Noel Beatrix Listro, Larga Mabini. Ako naman po ang inyong gwapong broadcaster Ron Lozano. Sabi sang Happy Weekend and Larga Batangas, 2nd District. Ako naman po si Koy Laura mula po dito sa ikalawang distrito ng Batangas. Siyempre sa pangunguna pa rin po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at nang magbabalik at hinihintay at pinananabigan ng lahat ng mga taga-bayan ng Mabini ang ating former Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Maraming salamat po sa mga nakinig sa radyo. Maraming salamat po sa mga nakinig sa social media at gayon din po sa mga supporters at patuloy na sumusuporta at sumasama sa paglarga ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Magkita-kita po tayo araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganito pa rin pong oras, 9 to 10:30 in the morning. Maraming salamat po sa 91.9 Air1 FM, sa ating radio technical crew, kay PJ at kay Emmy Mendoza Bito at sa may-ari ng 91.9 Air1 FM, kaya Sir Christopher Castillo. Larga, Batangas, 2nd District. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas, 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas, 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas, 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lozano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman